everyone! Nandito na naman po ako, ang inyong kusinirang probinsyana. Panibagong araw at panibagong pizza na naman po. At malamig na po ang simoy ng hangin. Dahil malapit na po ang Pasko, tuwang-tuwa na naman po ang ating mga chikiting. Kasi tuwing Pasko ay marami po silang mga pamasko sa kanilang mga ninong at ninang. Dahil maaga pa po at maganda po ang ating panahon, kaya naisipan namin ng anak ko nga maglakad-lakad at bumili na din ng tinapay at ulam. Kasama ko po dito yung isa kong anak. At si GR po ay tulog pa. Kahit maaga pa po, ramdam na po ang init ng panahon. Dahil maganda po ang ating panahon ngayon, sabi ng anak ko ay bumili daw muna kami ng tinapay dito. Almusal po namin. Masarap po kasi ang mga tinapay nila dito. Lalo na yung bagong luto nga pandesal. Lalo na kung may palaman na peanut butter. Naku, grabing sarap. At saka yung kapartner po ay kape. Wala na pong hahanapin pa. Ito na po yung nabili namin, malutong na pandesal. Nauna na pala yung anak ko. Kasi mabagal daw ako maglakad, iniiwan niya ako. Daanan po namin dito yung truck ng basura. Kaya nakipismas po ako guys kasi may ubo po ako ngayon. Allergy po kasi ako sa alikabok. Hatching po ako ng hatching. At nadaanan naman po namin dito yung nagtitinda po ng isda. Bumili na din po ako pang tanghalian po namin. Ito masarap tong isabaw. Ayun yung isang isda nga yellowfin. Tamang-tama kasi yun ang gusto ng asawa ko ay sinabawang isda. Maraming tinda si kuya dito. Iba-ibang isda po. May tilapia, mayroon ding galunggong na babae. Kaya lang ang paborito ko lang bilhin dito yung mga yellowfin at tambakol. Yung pwede lang po isabaw. Kasi masarap po ito, lalagyan po natin ng talbos ng kamote. Ayun, nilinis na ni kuya yung isang pirasong isda. Ipapahiwa ko lang po sa kanya ng 6 na hiwa para kasya po sa aming lahat. Matipid po kami sa ulam. Yung mga anak ko din, gusto nila yung sabaw lang at saka gulay. At konting isda. Minsan nga, di na nga nababawasan yung isda pag ang mga anak ko lang ang kakain. Kami lang ng asawa ko ang kakain ng isda. Iwan ko ba, mas gusto nila yung sabaw. Sa bagay, masustansya naman po, lalo na po paghaluan mo ng mga gulay. Tuwing bibili po ako ng isda, naalala ko po yung province po namin. Lalo na po nung maliit pa po ako. Dumiritso lang po kami sa ilog at manghuli ng isda. At pag uwi po namin sa bahay ay marami na po kaming dala na pang-ulam. At preskong-presko pa po. At pag uwi ko po ay nagsaing muna po ako. Kasi konti na lang po yung kaning lamig namin. Ipaibabaw ko na lang po mamaya pag naluto na pong bagong saing. Ito pala yung sinaing ko ngayon. Galing pa to sa ayuda. Ito yung pinamigay nila dati nga 25 kilos. Masarap pong bigas, maputi. At malambot po siya kainin. Gustong-gusto nga ni Baby GR kasi walang ipin po si Baby GR. Kaya kahit hindi na po niya nguyain. At hinahanda ko na pala dito yung lulutuin kong ulam. Ito yung nabili kong isda kanina. Ang pangit talaga ng boses ko. Pasensya na po kayo, may ubo po kasi ako. Haluan ko din po ng mga ricado. At importante ang tanglad po. At dahon ng sibuyas. Kahit wala na po yung laman ng sibuyas, ang importante po may dahon. Masarap na po iyon, lalo na po pag may kamatis. Naku, sobrang malasa po ang sabaw nito. Dagdagan nyo pa po ng talbos ng kamote. Nagkukulor green na po yung sabaw nito. Hugasan ko munang mabuti ang talbos ng kamote dito para mawala po yung mga bakterya. At yung isda po, nahugasan ko na po ito kanina. Ibababad ko na lang po sa asin para malasa po. Ganito po talaga ako magluto ng isda. Kailangan po ibabad ko muna sa asin bago ko po lutuin. Natutunan ko din po ito sa nanay ko. Ganito din po magluto yung nanay ko ng mga isda. Mas masarap talaga ibabad mo muna yung isda bago nyo po lutuin. Malasa po talaga siya. Kumpara sa hindi nyo binabad, parang matabang po. Try nyo po. Sinindihan ko na pala tong shellin.
At nagpakulo na po ako dito ng tubig na may mga ricado. Iyon po, nilagay ko na pala dito yung talbos ng kamote. At saka yung isda. At pagdating po ng asawa ko, may dala po siyang regalo. Galing sa trabaho po niya. Binigay daw po ito sa amo niya. Pakiramdam ko po dito ay Pasko na. Kasi binigyan na po kami ng ham. Ito talaga yung favorite ng mga anak ko. Sobrang laki po nito. Thank you po sa nagbigay. At Merry Christmas po sa ating lahat. Nakatikim na naman po kami ng ham. Kahit wala pa pong Pasko. At luto na din pala yung isda. Sinabawang isda. Pinakuluan ko muna. Lutong-luto na po siya. At itong ham naman po ay binuksan ko na po sa plastic. Ayun, nakahiwa na pala siya ng ganito. At nagsisimula na din po ako magprito. Nagising na po yung iba kong anak para makakain na din po sila. Matipid po kami sa mantika. Siguro ang isang bote na mantika namin isang buwan na po. Bihira lang po kasi kami magprito. At konti lang po nga mantika ang magagamit ko tuwing magpiprito po kami. Yun guys, iniisa-isa ko na pong prituhin siya. Manipis po ito at madali lang maluto. Kinakamay ko na lang po. Dahil nagugas po ako ng kamay kanina. At kami lang naman ang kakain nito. Pwede nga din po ito pang palaman sa tinapay. Tamang-tama po, may pandesal po akong nabili kanina. At ito naman po sinaing ko ay medyo nahilaw. Kaya nilagyan ko po ng konting asin sa ibabaw at sinindihan ko po ng mahina ang apoy. Naalala ko kasi doon sa province po namin tuwing hindi po maluluto yung bigas at medyo mahilaw po. Ganito ang ginagawa ng nanay ko. Ayun guys, luto na ang ating ham. Ang dami pong naluto. At luto na din ang ating sinasabawang isda. Kain na po tayo. Thank you Lord sa pagkain. Manamis-tamis. Hindi ko po inubos lahat kasi marami po. Mamaya na po yung iba. Nakahanda na pala dito yung mga anak ko. Kasi naamoy po nila ito. At may pandesal din po kami dito. Thank you Lord sa pagkain. At pwede na din po itong bahaw. At ito namang sabaw nung isang araw pa po to. Para hindi po masayang, nilagay ko po sa lamisa para makain po. Ito yung pinapalaman po namin sa tinapay. Sobrang malasa po pala siya. Pwede po siya pang palaman, pwede din po siya pang ulam. Bus na pala yung oras. Thank you for watching. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.